Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ay parang dagat. Walang katapusan, walang hangganan. Handa niyang ibigay ang huling subo ng kanin sa kanyang plato para lang masigurong busog ang kanyang mga anak. Handa niyang tiisin ang init, ang lamig, ang gutom, makita lang silang nakangiti. Pero paano kung ang mga anak na inalagaan, pinalaki at inuna bago ang lahat? Sila pa ang magiging dahilan ng pagpatak ng luha ng kanilang magulang sa dapit hapon ng kanyang buhay. Magandang araw mga kamarites. Sa araw na ito, samahan niyo akong pasukin ang tahimik ngunit mabigat na mundo ni Nanay Soling. Noong ang mga kamay ni Nanay Soling ay hindi pa nangangatog, kundi puno ng lakas para magtrabaho. Biyuda siya at para mapag-aral ang dalawa niyang anak na sina Eric at Jenna, namasukan siya bilang labandera sa umaga at sa gabi naman ay nagbabalot ng yema hanggang madaling araw. Madalas daw makita si Nanay Soling na kumakain ng bahaw na kanin na may sabaw lang ng kape dahil ang ulam, ang kakarampot na pritong isda ay itinatabi niya para sa baon ni na Eric at Jenna. Ang lagi niyang sinasabi sa sarili, okay lang na magutom ako basta makapagtapos sila para hindi sila matulad sa akin na nakukuba sa pagtatrabaho. Hindi lang pisikal ang sakripisyo ni Nanay Soling. Noong kailangan ni Eric ng pambayad sa tuition fee sa kolehiyo, isang malaking halaga, walang pera si Nanay Soling. Walang nakakaalam na ibinenta niya ang kanyang wedding ring. Ni minsan hindi niya ito sinabi sa mga anak. Kinaya niyang mawala ang alaala ng kanilang ama, huwag lang mawala ang pangarap nila. Minsan kahit may lagnat, pinipilit niya pa rin pumasok sa kanyang amo para maglaba. Ang laging hangad niya, makapagtapos lang sila. At nagbunga naman ang lahat ng sakripisyo. Si Eric naging engineer. Si Jenna naging teacher. Ang sarap pakinggan, di ba? Successful. May mga titulo. Ang akala ni Nanay Soling, tapos na ang kalbaryo niya. Ang sabi pa nga ni Eric nung unang sweldo niya, Nanay, simula ngayon, reyna na kayo. Ako na ang bahala. Pero ang mga pangako, madalas napapako kapag nahaluan na ng pera at sariling pamilya. Dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin nang tumanda na si Nanay Soling at humina ang tuhod. Nakitira siya sa bunso niyang si Jenna. Ang akala niya, magiging payapa ang buhay niya doon. Pero ang dating reyna, unti-unting naging yaya. Si Nanay Soling ang gumigising ng 4:00 para magsaing. Siya ang naglalaba ng uniforme ng mga apo. Siya ang tagahugas at ang masaklap. Ang kanyang kakarampot na pensyon, hindi niya nahahawakan. Minsan, narinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Jenna. Nanay, nasaan na yung ATM card mo? Akin na, pambayad sa kuryente. Ang taas na naman ng bill natin. Ang lakas nyo kasi mag-electric fan eh. Mahina lang ang sagot ni Nanay Soling. Anak, kailangan ko sana bumili ng gamot sa high blood. Pero ang naging sagot ng anak, naku nanay, tubig lang yan. Inom ka lang ng tubig, mawawala yan. Unahin mo naman ang electric bill at mga apo mo, wala silang gatas. Napakasakit. Ang perang pinaghirapan ng asawa niya, hindi niya magamit para sa sariling kalusugan. Pero tiniis yun ni Nanay Soling. Tiniis niya hanggang sa isang gabi. Napaso siya habang nagpapakulo ng tubig. Natapon ang mainit na tubig sa sahig. Dumating si Jenna galing trabaho. Pagod. Mainit ang ulo. Imbes na tanungin kung nasaktan siya, ang narinig ni Nanay Soling ay panunumbat. Tanga naman. Ang mahal ng tiles na yan! Linisin mo yan bilis. Doon naramdaman ni Nanay Soling ang lamig. Hindi sa tiles, kundi sa puso ng sarili niyang anak. At hindi lang si Jenna ang nagpapasakit sa kanyang loob. Minsan nakita niya ang apo niyang bunso, na dahil sa nakita nitong trato ng kanyang ina ay nagpakita rin ng kawalang galang.
Nakaupo si Nanay Suling nagpapahinga. Nilapitan siya ng apo niya at biglang inagaw ang kanyang tasa ng maligamgam na tubig. Nagulat si Nanay Suling. Huwag mo nga hawakan yan, Lola. Ginagamit yan ni Mommy Jenna pag nagkakape siya. Ang dumi-dumi mo. Ang apo na may edad na 10 pa lamang ay tinawag siyang marumi. Minsan, napilitan si Nanay Suling na gamitin ang natitira niyang pambili ng gamot para sa bagong damit ng isang apo niya sa acquaintance party na hindi naman talaga kailangan. Jenna, wala na akong gamot. Mahina niyang sambit. Tisin mo na lang, Nanay. Importante ang school activity na yon ng apo niyo. Imalamig na sagot ni Jenna. Dahil hindi na kinaya ang sakit ng loob, nagpaalam siya. Lumipat siya sa panganay na si Eric. Engineer si Eric. Malaki ang bahay, maganda ang buhay. Ang asawa niyang si Matilde, galing sa mayamang pamilya. Akala ni Nanay Suling dun, makakahinga na siya ng maluwag. Pero nagkamali siya. Wala raw space sa guest room, sabi ni Matilde. Kaya si Nanay Suling, ang inang nagpaaral sa engineer na may-ari ng bahay, ay inilagay sa stockroom sa ilalim ng hagdan. Walang bintana, mainit, amoy luma. Katabi niya ang mga sirang electric fan at lumang dyaryo. Ang stockroom ay hindi lang maalikabok. Sa gabi, ito ay nagiging napakalamig. May amoy daga. Minsan, dahil sa sobrang lamig at sakit ng kanyang mga kaso-kasuan, naglakas loob si Nanay Suling na magtanong. Pumunta siya sa kusina kung saan nagtitimpla si Matilde ng kape. Anak, Matilde, pwede bang humingi ng kaunting mainit na tubig? Para sana sa arthritis ko. Mahina niyang tanong. Tumingin si Matilde sa kanya, taas kilay. Wala po kaming extra. Ma, ang hot water na ito ay para lang sa French press coffee namin. Habang tinatabunan ng thermos, kung gusto nyo dun kayo sa lababo, buksan nyo ang gripo. Mayroon namang tap water. Malamig na sagot ni Matilde. Pero ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pananatili ron ay nangyari noong 7th birthday ng apo niya. May catering. Maraming bisita. Nakagown si Matilde. Nakapolo si Eric. Si Nanay Suling, excited na makita ang apo. Naligo siya. Nagpulbos. Isinuot niya ang paborito niyang pulang duster. Malinis, plantsado, at kahit lumana, iyon ang pinakamaganda niyang damit. Lumabas siya ng kwarto na may ngiti sa labi. Pero hinarang siya ni Eric at Matilde sa pinto pa lang ng kusina. Ang sabi ng manugang niya, pabulong pero madiin. Ma, bakit ka lumabas? Tignan mo nga yung suot mo, ang luma. Nakakahiya sa mga bisita, andyan ang boss ni Eric. At sumigunda pa ang sarili niyang anak. Nanay, doon na lang kayo sa kusina kumain, ha? Huwag na kayong lalabas. Dadalhan na lang kayo ng pagkain ng katulong. Please lang, Nay. Huwag niyo kaming ipahiya. Ipahiya? Ang inang nagkandara pa para maging engineer ka, ngayon ay ikinahihiya mo na dahil sa luma niyang duster? At hindi lang doon natapos ang kahihiyan. Nang matapos ang party at nag-uumpisa ng magligpit si Nanay Suling, dahil natural, siya ang naglilinis. Natapunan niya ng konting sauce ang sofa. Mabilis siyang kumuha ng basahan. Pero ang apo niya, ang birthday celebrant, ay sumigaw sa harap ng mga huling bisita. Yak, Lola! Huwag mo nga hawakan ang sofa. Dumi-dumi ng kamay mo. Lola. Sa boses ng apo, ang salitang Lola ay parang
kasangkapan na marumi. Tumingin si Nanay Soling kay Eric. Si Eric? Nagkibit balikat lang at sinabing, "Sige nanay, bilisan mo na lang." Para bang normal lang ang panlalait ng bata. Bumalik si Nanay Soling sa maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Rinig na rinig niya ang tawanan sa labas. Rinig niya ang kantahan. Habang siya nakaupo sa dilim, hawak ang isang platong may tira-tirang Shanghai at pansit na dinala ng katulong. Ang lasa ng pagkain, hinaluan na ng kanyang mga luha. Ang sikip sa dibdib, hindi dahil sa busog, kundi sa sakit ng katotohanan. Para sa mga anak niya, isa na lang siyang basurang itinatago. Dahil sa sama ng loob, pagod, at kakulangan sa gamot, nag-umpisang manghina ang kanyang mga binti. Isang hapon habang aakyat siya sa hagdan patungo sa bodega, nadulas siya. Hindi siya natumba ng malala, pero bumagsak siya at nasakta ng tuhod. Narinig ni na Eric at Jenna na dumalaw para lang singilin ng gastusin ang ingay. Hindi sila nagmadali. Nagtinginan lang sila. "Bakit ba kasi hindi nag-iingat yan?" Inis na bulong ni Eric. "Sige na kuya, tulungan mo na. Baka mahawa tayo sa dumi niyan," sagot ni Jenna. Sa halip na alalahanin ang kalagayan niya, ang pinag-awayan pa nila ay kung sino ang dapat na magbuhat sa matanda. Pinilit ni Nanay Soling ang sarili niyang tumayo. Nanginginig ang mga kamay. Ayaw niyang maging dahilan pa ng pagtatalo nila. Dahil sa sunod-sunod na pighati, bumigay ang katawan ni Nanay Soling. Inatake siya sa puso. Isinugod sa ospital. Pero ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pananatili ron ay nangyari noong 7th birthday ng apo niya. May catering. Maraming bisita. Nakagown si Matilde. Nakapolo si Eric. Si Nanay Soling, excited na makita ang apo. Naligo siya. Nagpulbos. Isinuot niya ang paborito niyang pulang duster. Malinis, plantsado, at kahit lumana, iyon ang pinakamaganda niyang damit. Lumabas siya ng kwarto na may ngiti sa labi. Pero hinarang siya ni Eric at Matilde sa pinto pa lang ng kusina. Ang sabi ng manugang niya, pabulong pero madiin. "Ma, bakit ka lumabas? Tignan mo nga yung suot mo, ang luma." Nakakahiya sa mga bisita, andyan ang boss ni Eric. At sumigunda pa ang sarili niyang anak. "Nanay, doon na lang kayo sa kusina kumain ha? Huwag na kayong lalabas. Dadalhan na lang kayo ng pagkain ng katulong. Please lang, Nay, huwag niyo kaming ipahiya." "Ipahiya? Ang inang nagkandara pa para maging engineer ka, ngayon ay ikinahihiya mo na dahil sa luma niyang duster?" At hindi lang doon natapos ang kahihiyan. Nang matapos ang party at nag-uumpisa ng magligpit si Nanay Soling, dahil natural tumutulong siya sa katulong na maglinis, natapunan niya ng konting sauce ang sofa, mabilis siyang kumuha ng basahan. Pero ang apo niya, ang birthday celebrant, ay sumigaw sa harap ng mga huling bisita. "Yak, Lola! Huwag mo nga hawakan ang sofa. Dumi-dumi ng kamay mo." "Lola." Sa boses ng apo, ang salitang Lola ay parang kasangkapan na marumi. Tumingin si Nanay Soling kay Eric. Si Eric? Nagkibit balikat lang at sinabing, "Sige nanay, bilisan mo na lang." Para bang normal lang ang panlalait ng bata.
Bumalik si Nanay Suling sa maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Rinig na rinig niya ang tawanan sa labas. Rinig niya ang kantahan. Habang siya nakaupo sa dilim, hawak ang isang platong may tira-tirang Shanghai at pansit na dinala ng katulong. Ang lasa ng pagkain, hinaluan na ng kanyang mga luha. Ang sikip sa dibdib, hindi dahil sa busog, kundi sa sakit ng katotohanan. Para sa mga anak niya, isa na lang siyang basurang itinatago. Dahil sa sama ng loob, pagod, at kakulangan sa gamot, nag-umpisang manghina ang kanyang mga binti. Isang hapon habang aakyat siya sa hagdan patungo sa bodega, nadulas siya. Hindi siya natumba ng malala, pero bumagsak siya at nasakta ng tuhod. Narinig ni na Eric at Jenna na dumalaw para lang singilin ng gastusin ang ingay. Hindi sila nagmadali. Nagtinginan lang sila. Bakit ba kasi hindi nag-iingat yan? Inis na bulong ni Eric. Sige na kuya, tulungan mo na. Sa halip na alalahanin ang kalagayan niya, ang pinag-awayan pa nila ay kung sino ang dapat na magbuhat sa matanda. Pinilit ni Nanay Suling ang sarili niyang tumayo. Nanginginig ang mga kamay. Ayaw niyang maging dahilan pa ng pagtatalo nila. Dahil sa sunod-sunod na pighati, bumigay ang katawan ni Nanay Suling. Inatake siya sa puso. Isinugod sa ospital. At dito sa ospital nangyari ang huling dagok na nagpaguho ng mundo niya. Habang nakaratay si Nanay Suling, akala ng mga anak niya ay tulog siya. Pero gising ang diwa niya. Nakapikit lang ang mga mata dahil sa pagod. Narinig niya ang pagtatalo ni na Eric at Jenna sa loob ng kwarto. Hindi sila nag-aaway dahil sa pag-aalala kung mabubuhay pa ang nanay nila. Nag-aaway sila dahil sa pera. Kuya, ikaw na magbayad niyan. Engineer ka, ang laki ng sweldo mo. Sumbat ni Jenna. Bakit ako? Ikaw ang nakinabang sa pensyon ni nanay ng ilang taon. Dapat nagtabi ka. Dagdag gastos lang to eh. Sagot ni Eric. Hanggang sa binitawan ni Jenna ang mga salitang dumurog sa puso ng ina. Alam mo kuya, sana kinuha na lang ni Lord si nanay. Para tapos na. Wala nang hirap, wala nang gastos. At sumagot si Eric. Hayaan mo na. Huwag na nating ipasok sa ICU kung lumala. Doon na lang tayo sa basic. Matanda na rin naman siya. Parang pinatay ulit si Nanay Suling sa narinig niya. Yung mga batang inuna niya bago ang sarili niya, hinihintay na lang pala siyang mamatay para makatipid. Ang sakit isipin na ang halaga ng buhay mo para sa kanila ay katumbas na lang ng abala at bayarin. Lumipas ang ilang araw. Gumaling ng bahagya si Nanay Suling, pero nagbago na siya. Wala na ang dating Nanay Suling na laging nakangiti at sunod-sunuran. Namatay na ang pag-asa sa puso niya. Pagkalabas ng ospital, habang abala sina Eric at Jenna sa pagtatalo sa billing counter, dahan-dahang lumabas si Nanay Suling. Dala ang kakarampot na ipon na nakatago sa panyo at perang ibinigay ng isang naawang nurse. Sumakay siya ng bus pauwi sa probinsya. Wala siyang dalang malaking maleta. Ang dala lang niya ay ang suot niyang pulang duster at ang natitirang dignidad na meron siya. Bago siya umalis, may ginawa siyang huling bagay. Kinuha niya ang maliit na panyong ini-embroider niya para sa apo niya. Ang panyo ay may simpleng bulaklak. Inilagay niya ito ng maingat sa lamesa ng kusina ni Eric, isang huling alaala. Pagkatapos sumakay siya ng bus pauwi sa probinsya. Hindi siya nagpaalam. Bumalik siya sa lumang bahay ng kapatid niya sa bukid. Payak, walang aircon, walang tiles, pero may respeto.
Hinanap ba siya ng mga anak niya? Oo, pero alam niyo kung bakit. Hinanap siya ni Jenna kasi wala ng tagalaba at tagaluto sa bahay nila. Hinanap siya ni Eric kasi natatakot siyang ma-post sa Facebook at masira ang pangalan niya bilang engineer. Takot sa kahihiyan, hindi takot na mawala ang ina, pero hindi na sila hinarap ni Nanay Soling. Sapat na ang ilang dekadang sakripisyo. Sa huling yugto ng buhay niya, sa wakas, pinili niyang mahalin naman ang sarili niya. At ito ang pinakamatinding sakit. Nang pumunta si Eric sa kusina, nakita niya ang panyong iniwan ni Nanay Soling. Akala niya basahan. Kinuha niya at itinapon sa basurahan. Hindi na nalaman ni Nanay Soling na pati ang kanyang huling patunay ng pagmamahal ay itinuring na basura ng kanyang pamilya. Mga kamarites, ikaw na nanonood ngayon. Kumusta ang magulang mo? Huwag mong hintayin na makita mo silang nakasakay sa bus palayo sa'yo dahil napagod na silang ipaglaban ang pwesto nila sa buhay mo. Ang pera, kikitain mo ulit yan. Ang tiles na nabasag, mapapalitan. Ang mantsa sa damit, malalabhan. Pero ang luha ng isang ina na inapi ng sariling anak? Hinding-hindi mo na mababawi yan. Habang humihinga pa sila, iparamdam nyo ang pagmamahal. Huwag nyo silang itago at ikahiya. Huwag nyo silang pagdamutan. At lalong huwag nyo silang hilinging mawala na para lang gumaan ang buhay nyo. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang titulo mo o ang pera mo ang maaalala nila, kundi kung paano mo sila trinato nung panahong kailangan kanila. Sana bago matapos ang videong ito, tawagan mo na ang mga magulang mo. Hanggang sa muli mga kamarites, please i-like and i-subscribe nyo ang channel. Salamat!